para puksain ng lahing dragon. Hinigop ng lalaki ang kanyang kapangyarihan mula sa hinaharap. Ang iba ay binibigyan ng kapangyarihan ng mga Diyos. Pero siya mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa sarili niya. Dahil lang sa ang kanyang hinaharap na sarili ay may walang kapantay na lakas. Ngunit nawala ang lahat ng gusto niyang protektahan. Kaya, determinado siyang bumalik sa nakaraan. At ilipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang nakaraang sarili. Umaasang mabawi ang lahat ng nawala. Sa ngayon, ang bida ay may kapangyarihang kapantay ng isang Diyos. Kahit ang kalaban ay ang malakas na lahing superior dragon. Hindi siya natatakot. Nang makita ito ng Black Dragon, nagpa siyang huwag nang itago ang kanyang kapangyarihan. Pinalaya ang lahat ng mahika na sumasakop sa kanyang dugo. At ito ang kanyang tunay na anyo. Magyelo. Mabasag. Lumalabas na sa mundong ito ng espada at mahika. Ang mga dragon ay simbolo ng kasamaan. Ang pangangaso ng mga tao ay likas na sa kanila. At may dalawang paraan lamang para mapatay ang isang dragon. Una ay ang paggamit ng silver gas mula sa mga kagamitang pilak para i-freeze ang kanilang dugo. Pangalawa ay ang paggamit ng araw para sunugin ang kanilang katawan. At para mabuhay, ang mga tao ay lumikha ng isang propesyon na tinatawag na Dragon Hunter. Kahit na ang bida ngayon ay ang pinakamahina, ang kanyang kasama, si Liu, ay kilala bilang ang pinakamalakas na henyo sa pangangaso ng dragon. Kapag nakikipaglaban, mukha siyang malupit. Ngunit kapag natapos na ang laban, agad na babalik si Liu sa pagiging isang maamo at kaibig-ibig na batang babae. Ang pagkikita ng bida at ni Liu ay nagsimula ilang taon na ang nakalilipas. Ang bida ay isinilang na may malas na kapalaran. Noong siya ay 3 taong gulang, ang kanyang bahay ay sinalakay ng dragon, namatay ang kanyang buong pamilya. Tanging ang bida ang nakaligtas. Matapos siyang ampunin ng kanyang mga kamag-anak, namatay din ang mga ito dahil sa dragon. Pagkatapos, siya ay inampon ng isang mayaman. Hindi inaasahan. Namatay din ang mayaman dahil sa kanya. Dahil dito, ang bida ay na-discriminate. Pakiramdam niya ay wala na siyang mapupuntahan. Ngunit, nang hindi niya alam ang gagawin, isang kumikinang na babae ang lumitaw sa harap niya. Tama, siya si Liu. Tinanong ni Liu ang bida kung gusto niyang sumama sa kanya sa pangangaso ng dragon. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga dragon ay hindi naman masamang bagay para sa isang dragon hunter. Bukod pa rito, ang bida ay laging nakaliligtas sa tuwing makakakita siya ng dragon. Pagkatapos magsalita, mariing sinabi ni Liu na ang bida ay magiging kasamahan niya simula ngayon. Nang marinig ito ng bida, agad niyang sinabihan si Liu na lumayo sa kanya. Dahil lahat ng lumalapit sa kanya ay nagiging malas. Ngunit hindi inaasahan ni Liu na sasabihin na ang pagkamatay ng mga taong iyon ay hindi kasalanan ng bida. Ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay dahil sila ay masyadong mahina, walang kapangyarihan. Iba siya, malakas siya. Siguradong hindi siya mamamatay sa dragon. Para patunayan ang kanyang sinabi, dinala ni Liu ang bida sa harap ng isang dragon. Mabilis niyang natalo ang dragon na kinatatakutan ng bida. Natulala ang bida habang pinapanood niya ito. Dahil sa pambihirang lakas ni Liu, hindi niya maisip na mamamatay ito bago siya. Mula noon, itinuring ng bida si Liu bilang araw sa kanyang buhay. Basta't kasama niya ito. Kahit mamatay siya sa dragon sa mga walang katapusang labanan, handa siyang gawin ito. Ngayon, nagsasanay mag-isa ang bida ng pag-eespada. Biglang may lumitaw na isang anino. Sinabi ng anino sa kanya na mawawala niya si Liu. Sunod-sunod na mga imahe ang lumitaw. Sinalakay ng mga dragon ng lungsod, namatay si Liu. Nagising ang bida. Akala niya ay panaginip lang iyon. Ngunit hindi inaasahan na muling maririnig ang boses na iyon. Mauubusan na tayo ng oras. Pagkatapos bumalik, hindi nakatulog ang bida buong gabi. Dahil sa tuwing pipaikit siya, ang mga imaheng nakita niya kanina ay bumabalik sa kanyang isipan. Dahil dito, napagod ang bida ng ilang araw. Akala ni Liu ay binubuli na naman siya. Kaya tinanong niya ang bida kung gusto niyang ipaghiganti niya ito. Agad siyang pinigilan ng bida. Pagkatapos, hinaplos ni Liu ang ulo ng bida. Nang makita ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at ang mga sugat sa kamay ng bida, agad niyang nalaman na nagsasanay na naman ito ng sobra. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Yumuko lang ang bida. Tinanong niya si Liu kung paano niya ito matutulungan. Ngumiti si Liu. Sinabi niya na noong una niyang makita ang bida, alam na niyang henyo ito tulad niya. Balang araw, magiging malakas ang bida. Hindi lang niya alam kung kailan ito mangyayari. O kung anong pagkakataon ang kailangan. Nang gabing iyon, napanaginipan ulit ng bida ang panaginip na iyon. Mas totoo ang panaginip na ito kaysa dati. Pagkagising niya, hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Totoo nga, sinalakay ng mga dragon ng kuta noong gabing iyon. Ang dagat ng apoy sa harap niya ay katulad ng nasa panaginip niya. Nanginginig ang buong katawan ng bidang lalaki, at mahigpit niyang sinabihan si Leo na tumakas. Ngunit hindi inaasahan, ngumiti si Leo nang may kumpiyansa gaya ng dati. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Aalis na ako. Pagkasabi nito, tumalon siya patungo sa labanan. Nang makita ito ng bidang lalaki, hinabol niya ito. Nagkakagulo na sa loob ng kuta. Nakakakilabot ang dami ng mga dragon na sumalakay.
Hindi lang iyon, pinangungunahan pa sila ng isang bihirang matagpuang mataas na uri ng dragon. Sa isang sulyap pa lang, nakilala na ng bidang lalaki. Ang anyo ng dragon na ito. Kapareho ng dragon na nagpabagsak kay Leo sa panaginip. Biglang lumiit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay walang takot siyang tumalon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para tagayin ang kahinaan ng kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan na ang naputol ay hindi ang ulo ng kalaban, kundi ang espada na hawak niya. Bahagyang umiti ang mataas na uri ng dragon. Bumulong lang siya ng isang salita. Ang apoy sa paligid ay agad na sumunod sa utos niya na parang mga alipin. At itinapon ng bidang lalaki palabas. Nagmadaling lumapit si Leo at labis na natakot nang makita ang nangyari. Inutusan niya ang iba na iligtas ang bidang lalaki. Samantalang siya naman ay lumapag sa harap ng mataas na uri ng dragon para harapin ito. Patuloy na lumulubog ang bidang lalaki sa ilalim ng lawa. Parang nahuhulog siya ng malalim sa panaginip na iyon. Dahil sa pagkawala ni Leo, nagsimula siyang maghiganti sa mga dragon nang walang humpay. Palagi niyang sinasanay ang kanyang katawan hanggang sa limitasyon nito. At pagkatapos ay lalampas pa sa limitasyon para maging mas malakas. Sa kanyang paghihiganti, nakakilala rin siya ng ilang mga kaibigan. Ngunit namatay din ang mga taong iyon sa kamay ng mga dragon. Paglingon niya, parang puro pagkawala ang buhay niya. Ang tanging habol niya ay ang bangkay ng dragon. Kumislap ang eksena. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa harap ng bidang lalaki. Ganitong uri ng buhay. Ito ang iyong kinabukasan, at kasabay nito ay ang aking nakaraan. Sino ito? Ako ba ito mula sa hinaharap? Ako. Hindi kita mapapatawad. Itinuring mo ang batang babae bilang isang bayaning sinasamba. Kung talagang pinahahalagahan mo siya, para maprotektahan mo siya, dapat mong gawing mas malakas ang iyong sarili kaysa kaninuman. Malakas na ako ngayon. Mas malakas kaysa kaninuman. Maaari pa nga akong makipagsabayan sa hari ng mga dragon. Kaya ko nang protektahan ang lahat ng nawala sa akin. Pero ako, wala na akong maprotektahan. Bakit din ito? Ano ito? Bakit ako ganito kalakas? Ano ang silbi ng pagiging malakas? Kung ganoon, hayaan mo akong pumunta. Kailangan ko ito ngayon na. Kailangan ko ang lakas na ito ngayon. Iyon nga ang gagawin ko. Naiintindihan mo ba? Hinanggad ko ang lakas na ito noong araw na iyon. Alam mo ba kung gaano ako nagsisisi? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa kabila ngayon? Nasa kasukdulan na ang laban ni Leo at ng mataas na uri ng dragon. Hindi may kakaila na ang mataas na uri ng dragon ay hindi basta-bastang dragon. Si Leo, na hindi pa natatalo, ay nasa alanganin na. Medyo nagulat si Leo. Ito ang unang beses na nakaharap niya ang isang dragon na ganito kalakas. Siya kaya ang maalamat na Diyos ng mga dragon. Nagalit ang mataas na uri ng dragon nang marinig niya ito. Sinabi niyang huwag ikumpara ang isang hamak na tulad niya sa dakilang Diyos ng mga dragon. Isa lamang siyang pinakamababang uri ng dragon sa lahat ng mataas na uri ng dragon. Para maipakita kay Leo ang lakas ng Diyos ng mga dragon, dahan-dahang nagsalita ang mataas na uri ng dragon. Malapit nang mawasak ang kahariang ito. At ang dahilan ng pagkawasak nito ay dahil may paboritong tindahan ng cake ang Diyos ng mga dragon dito. Ngunit ang tindahan ng cake na ito ay nalugi ilang araw na ang nakalipas. Kaya, ang kahariang ito na dating may tindahan ng cake na iyon ay wala ng dahilan para umirad pa. Naiintindihan mo ba? Talaga bang iniisip ninyong mga tao na kaya ninyong labanan ng aming lahi ng mga dragon? Ang dahilan kung bakit kayo nabubuhay pa hanggang ngayon ay dahil hindi pa kami seryoso. Pagkatapos magyabang, halatang natuwa ang mataas na uri ng dragon. Akmang papatayin na niya si Leo. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kilabot. Isang napakadelikadong aura ang papalapit sa kanya. Tama, ang paparating ay ang bidang lalaki. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, naging abo ang mga higanteng dragon na nakapalibot sa kanya. Nakita na niya ang kanyang sarili mula sa hinaharap. At nalaman na rin niya ang mga mangyayari sa kanya sa hinaharap. Maraming beses na siyang naharap sa panganib. Ngunit sa bawat pagkakataon, maswerte siyang nakaligtas. Pagkatapos ay patuloy niyang hinahamon ang lahi ng mga dragon.
Mula sa sunod-sunod na pagkatalo noong una hanggang sa paminsan-minsang pagkapanalo. At saka, tagumpay na lamang ang natitira. 10 taon siyang lumaban ng ganoon. Hindi niya namalayan kung kailan naging bahagi ng kanyang katawan ng pilak na espada sa kanyang kamay. Pagkalipas ng 5 taon, tuluyan ng sumanib ang espada sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay naging sandata laban sa lahing dragon. Pagkalipas ng 3 taon, lumikha siya ng teknik upang palakasin ang epekto ng pilak na enerhiya sa kanyang katawan. Pagkalipas ng 4 na taon, pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng mga teknik. At pagkatapos ng 10 taon, nilampasan niya ang lahat ng mga antas ng mortalidad. Sa wakas ay nakompleto niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang Dragon Slaying fighting style na nasa rurok ng kakayahan ng tao. Kumislap ang anino ng bidang lalaki at nawala. Agad na lumitaw sa harap ng matandang dragon. Nang makita ang taong nasa harap niya, labis na natakot ang matandang dragon. Ang pakiramdam ng panggigipit na ito, tanging sa hari niya lamang ito naramdaman. Ito ang takot na kaharap ang isang ganap na makapangyarihan. Na ganyong tao ang matandang dragon. Naghahanda upang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake. Ngunit hindi niya inaasahan na sa isang iglap lamang. Ang kanyang katawan ay ginawang abo ng bidang lalaki. Naglaho. Sa ibang dimensyon, kung saan naroon ang bidang lalaki mula sa hinaharap. Isang babaeng anyo ang lumitaw. Naramdaman niyang hindi matalino ang bidang lalaki. Malinaw niyang sinabi sa kanya na mamamatay siya pagkatapos ilipat ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi siya nagatubiling ibigay ito sa kanyang sarili sa nakaraan. At lumisan ng may mapayapang anyo. Sa tagal ng panahon na kasama niya ito, ngayon niya lamang nakita ang ekspresyong ito. Pagkatapos, ang 6 na kuta sa kaharian, kasama na ang kabisera, ay winasak ng lahing dragon. Gusto rin ng bidang lalaki na umalis si Leo sa natitirang lungsod ng kaharian. Dahil ang utos ng Dragon God ay absoluto. Tiyak na hindi mag-aatubili ang mga dragon na ito na wasakin ang lungsod na ito. At sa kabutihang palad, hindi kalayuan ng kalapit na kaharian. Gayunpaman, hindi niya alam na nagsimula ng magkaroon ng kakaibang pangyayari sa labas ng lungsod. Lahat ng malalaking puno ay nagsimulang gumalaw patungo sa lungsod na ito. Sa lahat ng dako, iniisip ng mga tao na nabuhay ang kagubatan at sumusugod patungo sa kanila. Dumarating na ang sumasalakay na kagubatan. Sa oras na ito, isang matabang dragon ang sumasalakay sa lungsod. Ito si Megab, ang ika-8 pinakamataas sa mga matataas na uri ng dragon. Bukod sa dugo na nagyayelo dahil sa pilak na enerhiya, takot din ang lahing dragon sa sikat ng araw. Sa oras na ito, kinokontrol ni Megab ang kagubatan upang manghuli ng mga tao. Kaya naman, nagtatago ang katawan nito sa kagubatan upang hindi masaktan. Tumakbo si Leo papunta sa unahan upang alisin ang mga sumasalakay na sanga. Nang malapit nang masaktan si Leo, biglang naglabas ng napakalakas na kapangyarihan ng bidang lalaki. Agad na kumalat ang malakas na pilak na enerhiya sa paligid. Lahat ng galami sa paligid ay nagyelo dahil dito. Inisip ng bidang lalaki na masyado pa rin siyang pabaya. Tumakbo siya papunta sa gitna ng kagubatan. Natuklasan niyang hindi pa tuluyang nalutas ang panganib. Kailangan niyang tulungan si Leo na alisin ang lahat ng panganib. Pagkarating sa gitna ng kagubatan, napansin ni Megab ang bidang lalaki. Bago pa man ito makapagsalita, sinipa na ito ng bidang lalaki. Iniisip ng bidang lalaki na isinumpa siya ng tadhana. Sino mang malapit sa kanya ay mapapahamak. Ngayon ay natagpuan na niya ang solusyon. Huhuntingin ko ang lahat ng mga dragon. Papatayin ko silang lahat, wala akong iiwan ni isa sa mundong ito. Ito lang ang paraan. Kailangan kong gawin ito. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagdududa. Dahil hindi rin ito nagawa ng kanyang sarili sa hinaharap. Sa sandaling ito, narinig ang boses ng babaeng katulong sa likod. Sa alaala ng bidang lalaki, ang babaeng katulong na ito ay isang dragon. Ang unang ranggo, ang Crimson Wing King. Ang traidor na nagplanong pabagsakin ng Dragon God. Ang dahilan kung bakit natanggap ng bidang lalaki ang kapangyarihan mula sa hinaharap ay dahil sa tulong ni Crimson. Ang layunin nito ay pabagsakin ang lahat ng lahing dragon, kasama na ang sarili nito. Hindi alam ng bidang lalaki ang dahilan. Hiniling ng bidang lalaki kay Crimson na gamitin siya ngayon upang lipulin ang lahing dragon. Ang layunin na hindi nila nakamit sa hinaharap ay magsisimula muli sa oras na ito. Ngunit hindi agad inihayag ni Crimson ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na ito, tumakbo si Leo palapit. Iniisip niya na napatay na ng bidang lalaki ang mga dragon dito. Sa sandaling ito, bumalik si Megab bilang isang maharlikang matataas na uri ng dragon. Hindi nito pinapayagan na sipain siya ng isang tao gamit ang paa. Biglang bumukas ang isang malaking bitak.
Gustong kagatin ni Megab ang ilang tao. Ngunit biglang lumikha ng isang pilak na bola ang bidang lalaki sa kanyang palad. Mabilis niya itong inilagay sa bibig ni Megab. Sumabog ito. Madali na naman natapos ng bidang lalaki ang laban. Namangha si Leo sa lakas na taglay na ngayon ng bidang lalaki. Sa puntong ito, naisip na rin ng bidang lalaki ang lahat. Gusto niyang lumayo sa kanya si Leo, malayo sa panganib. Pero ayaw siyang iwan ni Leo. Galit pa nga siyang sumugod at umatake sa bidang lalaki. Pero madali lang din itong nasanggan ang bidang lalaki. Matapos paalisin si Leo, muling nakiusap ang bidang lalaki ng pakikipagtulungan kay Crimson. Hindi pa rin pumayag si Crimson. At dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, nawalan ng malay ang bidang lalaki. Sa alaala ng hinaharap, hinangaan ni Crimson ang napakalaking kapangyarihan ng bidang lalaki at inaya itong makipagtulungan. At nang magising ang bidang lalaki, kahit hindi aminin ni Crimson ang kanyang pagkatao, sa kaibuturan ay nagsimula na siyang umasa sa malakas na katawan ng bidang lalaki. Sa oras na ito, may ilang maliliit na dragon na lumilipad sa himpapawid. Walang sabi-sabi, isinama ng bidang lalaki si Crimson sa paghabol. Pagharap sa mga maliliit na dragon sa unahan, pinakawalan ng bidang lalaki ang lahat ng kanyang enerhiyang pilak. Nagbago ang aura. Direktang ipinatawag ang espadang gawa sa enerhiyang pilak patungo sa mga dragon. Sinundan pa ito ng isang saksak. Agad na nagyelo at bumagsak ang mga maliliit na dragon. Sa puntong ito, nakuha na rin ni Crimson ang espadang ginawa ng bidang lalaki. Natuklasan niya na ang enerhiyang ito ay kayang pumatay ng matataas na uri ng dragon. Hindi na rin itinago ni Crimson ang kanyang pagkatao. Ipinatawag ang kanyang aliping slime para kontrolin ang iba pang mga dragon. Naganyo rin siya sa kanyang tunay na anyo. Pinatay ang mga dragon na nasa ilalim niya. Lubos na kinilala ni Crimson ang bidang lalaki. Ngunit kailangan niyang uminom ng lason, kung magtataksil ay agad siyang mamamatay. Akala niya ay magkakaroon ng kaunting pag-aalinlangan. Ngunit walang pag-aalinlangan na ininom ng bidang lalaki ang lason. Dahil pareho sila ng layunin ni Crimson. Patayin ang lahat ng dragon, kahit ang Diyos na dragon. Nang makita ang determinasyon ng bidang lalaki, agad sinabi ni Crimson na pagkatapos mapuksa ang mga dragon, maaari na niyang kunin ang kanyang buhay. At gusto ni Crimson na malaman mula sa bidang lalaki ang mga mangyayari sa hinaharap. Maliwanag na nabigo ang kanilang plano sa hinaharap. Kaya gustong malaman ni Crimson kung ilang hari ng dragon ang napatay nila. Nilibak lang sila ng bidang lalaki. Nagsimulang magduda si Crimson kung niloloko ba siya ng bidang lalaki. Sinabi ng bidang lalaki na malabo lang ang kanyang mga alaala. Kahit noong nakita niya si Crimson ay itsura lang nito ang naalala niya. Bago niya naalala ang pangalan nito. Ibig sabihin, kailangan ng isa pang pagkakataon para maalala niya ang lahat. Gayunpaman, napukaw nito ang kuryosidad ni Crimson. Ang kapangyarihan ng bidang lalaki na kontrolin ng enerhiyang pilak ang pinakagusto niya. Nang makita ang isang grupo ng mga taong inaatake ng mga dragon sa malayo, agad na nakaisip si Crimson ng isang magandang eksperimento. Hinikayat niya ang mga tao. Naituring na bayani ang bidang lalaki na pumapatay ng mga dragon. Nagmakaawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na namumuno. Napatayin ng dragon na umatake sa kanila. Humakbang ang bidang lalaki para pumayag. Ngunit sa sandaling iyon, isang tapik lang ni Crimson. At bumagsak ang bidang lalaki. Sinabi ni Crimson na sa bawat paggamit ng kapangyarihan ng bidang lalaki ay nasasayang ang kanyang katawan. Napuputol ang mga kalamnan niya sa buong katawan. At hindi na niya kayang lumaban. Pero may naisip na solusyon si Crimson. Pagharap sa mga taong nagmamakaawa ng tulong. Patuloy na ginicing ni Crimson ang kanilang mga kinakatakutan. Naiwanan ng iba at tumakas. Lahat sila ay binalot ng guilt. Ibinigay ni Crimson sa kanila ang mga kagamitang pilak ng bidang lalaki. Ginamit pa niya ang kanyang mahika para dalhin ang mga tao sa isang silid na puno ng mga makabagong kagamitan. Hindi mahalaga ang mga kagamitan. Ang mahalaga ay ang mga balang pilak na kayang pumatay ng mga dragon. At ang enerhiyang pilak ay nagmumula sa katawan ng bidang lalaki. Hindi ininda ng bidang lalaki ang ginawa ni Crimson. Bagkus naramdaman niya na sinuman ang malapit sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan. Noon, sinabi ni Crimson na 2 uri lang ang mga taong sumusunod sa kanya. Ang mga taong okay lang mamatay. At ang mga taong gustong mamatay pero hindi pwede. Kaya iniwan ng bidang lalaki si Leo, ang babaeng pinoprotektahan niya. Iniisip ni Crimson na hahadlang si Leo sa plano nila. Kaya sinabi niyang pwede nilang ikulong si Leo. Patulugin lang si Leo. Hanggang sa mapatay ang lahat ng dragon. Hindi masasaktan si Leo. Biglang sumuntok ang bidang lalaki. Nang makita ito, sinipa ni Crimson ang bidang lalaki ng ilang beses. Nang makita ang galit sa mukha niya, doon lang ipinakita ni Crimson ang tunay niyang iniisip. Dahil wala siyang kaalam-alam tungkol sa kanya. Pagkatapos, itinutok niya ang baril sa kanyang bibig.
Ito ang sumpa na dala ni Crimson. Kahit gustong mamatay ay hindi mamatay-metay. Sa oras na ito, dumating si Slime para magulat ng sitwasyon sa harapan. May Aipo-Aipo sa sentro ng lungsod na nagbabawal sa mga tao. Naroon ang pangatlong ranggo, si Asahi. Agad na tinawag ni Crimson ang lahat para pumunta sa lungsod upang parusahan ito. Ayon sa impormasyong nakuha ni Crimson, ang dragon sa loob ng malakas na hangin na ito ay ang pangatlong ranggong si Asahi. Ang espesyalidad ni Asahi ay ang pagkontrol sa hangin. Mahilig itong gumamit ng malakas na hangin para manghuli ng mga tao. Kaya pa nitong makipag-usap sa hangin. Gayunpaman, ang ugali ni Asahi ay lubos na mayabang. Ginamit ni Crimson ang puntong ito. Nagmaneho ng isang grupo ng mga sundalo para manghamon. Gumamit ng loudspeaker para mangutya sa pamamagitan ng mga salita. Kinutya na bilang isang mataas na ranggong superior dragon. Ay ipinadala sa liblib na lugar na ito para magbantay. Nakakahiya talaga. Nang malapit ng sumikat ang araw, nawalan ng katinoan si Asahi dahil sa pangungutya. Galit na sinabing dapat niyang patumbahin ang lahat ng mga taong ito. Sa oras na ito, nagmamaneho si Crimson ng trap patungo sa sumisikat na araw. Si Asahi ay isang mataas na ranggong superior dragon. Ang sikat ng araw ay hindi maaaring maging isang paraan ng pangwakas na pag-atake. Dahil ang pinsalang dulot ng liwanag sa kanya, ay hindi kapantay ng kanyang depensa at kakayahang gumaling. Kaya, kailangan pang magdagdag ng iba pang mga paghihigpit. Sa oras na ito, pinaputukan ng mga sundalo ang hangin. Ang mga bala na tumama sa hangin ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paghiyelo. Dahil ang mga bala ay naglalaman ng silver gas. Ang silver gas ay maaaring mag-freeze ng demonic energy sa dugo ng dragon. Kaya, kapag dumaan ang bala, ang hangin na kinokontrol ng demonic power ay maghiyelo din. Gayunpaman, hindi pa malinaw ang epekto sa ngayon. Bahagyang nagulat si Asahi. Iniisip na hindi ito masisira ang koneksyon niya sa hangin. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang unang pag-atake na iniutos ni Crimson ay mga bala lamang na naglalaman ng silver gas. Ang layunin niya ay pabayaan si Asahi na maging kampante. Habang patuloy silang sumusulong, dumating ang susunod na pag-atake. Ang mga silver bullet na nilagyan ng silver gas ay nagsimulang pumutok sa hangin. Ang lakas na dulot nito ay higit pa sa mga ordinaryong bala. Agad na nayanig ang hangin. Hindi makapaniwala si Asahi sa loob. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng mga bala, sa wakas ay nawalan ng katinoan si Asahi. Hinabol niya ang truck. Sa sandaling umalis sila sa gilid ng lungsod. Nawala ang hangin. Ganap na nakalantad si Asahi sa sikat ng araw. Sa oras na ito, handa na si Ragnar sa tabi ng pader ng lungsod. Ginamit niya ang silver gas kasama si Slime para lumunin si Asahi sa isang iglap. At direktang isinaksak siya sa isang silver weapon. Natulala si Asahi. Nabasag ang kanyang puso, hindi na makapag-ipon ng demonic power. Nagsimulang gumana ang sikat ng araw sa oras na ito. Sa oras na ito, yumanig ang lupa, umangat at pagkatapos ay bumagsak. Walang magawa si Asahi na nakalantad sa sikat ng araw. Isang truck ang dumaan sa kanya. Nadurag ang katawan ni Asahi. Sinasamantala ng mga sundalo ang pagkakataong ito para magpaputok. Sinabi ni Crimson na si Asahi ay isang pangatlong ranggong superior dragon. May mahusay na lakas. Kung hahayaan siyang maging anyong dragon, mas mahirap siyang kalabanin. Ngunit ginamit ni Crimson ang kahinaan niyang pagiging mayabang at mapagmataas. Unti-unting inilagay siya sa bingit ng kamatayan. Sa huli ay madali siyang natalo. Makikita na ang kakayahan ni Crimson sa pagpaplano ay napakalakas. Kanina lang, inatake ng dragon ng Royal Capital. Ngunit hindi nag-alala ang hari na masisira ang palasyo. Dahil protektado ito ng barrier. Kahit ang isang superior dragon na may lakas ng 10,000 sundalo ay hindi makakapasok dito. Ngunit sa sandaling ito, tila huminto ang oras sa paligid. Isang banal na figure ang lumitaw mula sa kalangitan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Midori, ang pinakamataas na ranggo ng Winged Blood Clan. Labis na nagulat ang hari dito. Ang barrier na kanyang inaasahan ay nawalan ng bisa. Sa totoo lang, hindi natatakot si Midori sa pinsalang dulot ng barrier sa kanya. Medyo nakakainis lang. Narinig na rin ng hari ang reputasyon ni Midori. Sa mahabang labanan sa pagitan ng mga tao at mga dragon, tila hindi pa lumitaw si Midori sa entablado. Gayunpaman, sa katotohanan, bago lumitaw si Midori ay pansamantala niyang hininto ang oras. Tanging ang mga taong pinayagan niya ang makakagalaw. Sa ganitong paraan, walang makakapansin sa presensya ni Midori. Nang tanungin ng hari ang kanyang layunin, agad na humingi ng tawad si Midori. At iniharap ang ulo ng superior dragon na umatake sa Royal Capital noong mga oras na iyon. Sa totoo lang, wala siyang balak na atakihin ang Royal Capital. Mula sa kanyang mga salita at kilos, nakita ng hari ang kanyang maayos na pagpapalaki at kagandahang asal. Ang mapagmahal na tinig na iyon ay nagdulot sa kanya ng pagdududa kung ang babaeng nasa kanyang harapan ay tunay ngang si Longwang. Kaya, pansamantalang isinantabi ng hari ang balak na pag-atake kay Midori. Kahit na mapatay si Midori dito, ang digmaan ay mas mabilis na sa isubog. Bukod pa rito, nakita ang kanyang taus-pusong paghingi ng tawad.
Unti-unting nabawasan ang paghihinala ng hari. Ngunit sa sandaling ito, kalmadong sinabi ni Midori, hindi kailangang matakot sa kamatayan ng mga tao rito. Sila ay direktang mawawala sa isang estado ng kapayapaan at katahimikan. Anong sinasabi mo? Hindi ba't gusto mo pa ring wasakin ang kaharian? Agad na hindi sumang-ayon ng hari. Isinusumpa ni Midori ang kanyang sariling katalinuhan. Agad na tumayo si Huong at tinanong kung handa na ba siyang makipagdigma. Walang nagbago sa ekspresyon ni Midori. Sinabi niya na ito ay magiging isang panig na pagpatay ng mga dragon. Ang mga tao ay walang pagkakataon na makipag-ayos. Sa oras na ito, isinuko na rin ng hari ang balak na makipag-usap. Nagpasya siyang lumaban hanggang kamatayan. Ang singsing sa kanyang gitnang daliri ay nagsimulang magtipon ng enerhiya. Ang enerhiya sa kaharian ay agad na natipon sa gitna ng palasyo. Ang kapangyarihan ng hadlang ay lumipat mula sa depensa patungo sa opensiba. Isinugal ng hari ang lahat sa atake na ito. Mamatay ka rito, Midori. Ngunit bago pa siya makaatake, biglang kumilos ang alipin ni Midori. Isang atake ang Samaire sa braso ng hari. Sa oras na ito, lumitaw si Daiki sa harapan upang protektahan si Midori. Nang makita ito, sinabi ni Midori na masyadong malupit ang ginawa niya. Sinabing hinayaan pa rin niyang mabuhay ang hari. Maaaring magdulot ng malaking pinsala, ngunit hindi nagdudulot ng malalang sugat ang kanyang estilo. Sinabi ni Midori na hindi niya gusto ang marahas na pag-uugali. Sa susunod na segundo, minaniobra niya ang batas upang ibalik ang oras. Ang nawasak na pader at ang katawan ng hari ay naibalik. Nang makita ng hari na bumalik siya sa dati, natulala siya. Malinaw na muntik na siyang mamatay. Paano siya nakabalik sa estado na walang sugat? At iyon ang kakayahan ni Midori na ibalik ang oras. Dahil dito, naniwala ang hari sa pagkakaroon ng Diyos. Sinasamantala ang pagkakataon, hinugasan ni Midori ang utak ng hari. Pinilit siyang tulungan ng mga dragon na lipulin ang lahat ng mamamayan ng kaharian. Kanina lang, ang bida at si Crimson kasama ang grupo ay nakarating sa kabisera ng kaharian. Matapos pagsabihan ng bida na huwag kumilos ng mag-isa, nauna nang umalis si Crimson. Upang hanapin ang mga tauhan na kanyang inilagay doon dati upang mangalap ng impormasyon. Balak sana ni Crimson na makipaglaban kay Akio ngayon. Upang subukan ang lakas ng kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang tauhan, si Tatsuya, ay pipigilan siya. Dahil sa nakatagong kamera na kanyang iniwan sa bulwagan ng palasyo. Naitala nito ang pagdating ni Akio sa kaharian. Namatay ang hari, ngunit sa susunod na segundo ay nabuhay muli na parang ibinalik ang oras. At lahat ng mga pangyayari bago ang eksenang ito ay hindi naitala. Na parang nahinto ang oras. Hinala niya na si Akio ay maaaring nakontrol na ang batas ng oras. Kailangan pa rin magplano ng mabuti upang labanan siya. Ngunit hindi ganito ang iniisip ni Crimson. Dahil may napansin siyang kakaiba sa video na ito. Kung kaya niyang ihinto ang oras, bakit naitala pa rin ng kamera ang pagbalik ng oras? Hindi ba't nangangahulugan ito na hindi maaaring gamitin ng sabay ang pagpapahinto at pagbabalik ng oras? Upang ibalik ang oras, kailangan niyang ihinto ang pagtigil. At kapag binabalik ang oras, hindi niya maaaring ihinto ito. Ito ang kahinaan ni Akio. Kailangan lang siyang atakihin ng biglaan at patayin bago niya mainto ang oras. Automatikong gagana ang batas ng oras at ibabalik ang oras. Sa panahong ito, hindi niya maaaring gamitin ang pagpapahinto ng oras. Pagkatapos, sa napakabilis na bilis, patayin siyang muli. Paulit-ulit itong gawin. Kahit ang Diyos ay mapapagod, lalo na ang isang dragon. Pagkatapos magsalita, tuwang-tuwa si Crimson. Balak niyang ikwento ito sa bida. Ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng mensahe. Hinanap ng bida si Akio para makipag-isa. Lumalabas na. Hindi nagtagal pagkaalis ni Crimson, lumabas sila para mamasyal. Ngunit hindi inaasahang makakasalubong nila si Akio sa daan. Balak sanang sundin ng bida ang sinabi ni Crimson na magtiis. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Dahil malaki ang kanyang ibinayad para makuha ang lakas na mayroon siya ngayon. Kung pipiliin mong matakot at umatras ngayon, ano pa ang saysay ng mga pagsisikap mo sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, lumapit ang bida kay Akio. Sa isang iglap, napatay niya ang mga tauhan ni Akio nang hindi nito namamalayan. Nang makita ito, sa wakas ay natanto ni Akio na ang bida ay ang kanyang kalaban. Balak niyang i-activate ang pagpapahinto ng oras. Ngunit ang bilis ng bida ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa kanyang pagbigkas ng spell. Sa isang kisap mata, ilang beses niya itong sinaksak. Oras. Bumalik ka. Mundo. Huminto. Ka. Nagsisimula ng bumalik. May 2.88 segundo pa bago makompleto. Dahil sa matinding pinsala sa utak, humina ang pag-iisip. Nagsisimula ng lumaban. Sana ay sapat na ito para mapatay siya.
Patay, pangatlong beses, nakakagulat. Sa kalangitan ng lungsod, anong balak niya? Ang dugo ay apoy. Espada ng liwanag. Umiwas, hindi pwede. Mamatay ka, Akiyo. Ang pinakamabuting kabaitan na maibibigay mo sa lahat ay ang mamatay dito.